Anak, pasuyo naman oh. Akin na po, ma. Tulungan ko na po kayo. Ba't ang dami niyo naman yata ang pinamiling groceries? Natanggap ko na kasi yung sahod ko kaya ayan. Pinamili ko na rin dyan yung mga paborito mo. Nga pala, kumusta ka sa school kanina? Okay naman po. Medyo stressful lang kasi ang dami kong projects. Pero wala po akong hindi kakayanin basta para sa inyo. Naku, ang sweet-sweet mo talagang bata ka. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay. Ang totoo po niyan, naaawa na po ako sa inyo kasi alam kong matagal nyo nang gustong mag-resign sa trabaho. Pero huwag po kayong mag-alala. Ilang taon na lang po at makakapagtapos na rin ako sa college. At kapag nangyari yun, ako na po bubuhay sa inyo. Promise mo yan ha? Siyempre naman. O nga pala may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Ano po yun? Nagbabalak na akong mag-resign next month. Seryoso? Sigurado na po ba kayo dyan? Oo naman. Ang totoo niyan matagal ko na tong pinaghandaan. At sapat na rin yung naipon kong pera sa bangko. So ano pong balak niyong gawin? Magnenegosyo tayo. Anong klaseng negosyo naman? Alam mo kasi, noon pa man pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling kainan. Pero syempre naudlot yun nung ikinasal ako sa papa mo. Pero hindi po magiging madali yan. Paano na lang kung hindi pumatok sa masa yan at malugi lang kayo? Napaka-negative mo talagang bata ka. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Kung sa bagay. Sige, kayo po ang bahala. Pera nyo din naman yung gagamitin nyo dyan. At alam mo ba na may nakita na ako magandang pwesto kanina? Perfect na perfect yung pwesto na yun para sa plano ko. Nakuha niyo po ba yung contact number? Siyempre ako pa ba? Bukas na bukas tatawagan ko na rin yung may-ari ng pwesto. Anak, this is it na talaga. Pakiramdam ko ito na yung simula ng pag-unlad natin. 2 taon kong pinaghandaan to. Ang tagal nyo na palang pinaghahandaan yan pero ni minsan hindi nyo man lang binanggit sa akin yung tungkol dyan. Magtatampo na po talaga ako sa inyo. Sus! Nagdrama na naman ang nag-iisang anak ko na ubod ng ganda. Ano ka ba? Huwag ka nang magtampo sa akin kasi para din naman sa'yo to eh. Bakit hindi nyo man lang nabanggit sa akin yung tungkol sa balak nyo na magtayo ng kainan? Eh kasi ayoko mausog yung plano ko. Kung ganun naman po pala, bakit nyo pa sinabi sa akin ngayon? Kasi napagtanto ko na ikaw ang magdadala sa akin ng swerte. Unti-unti ko na kasing napapansin na tuwing nag-uusap tayo, sinuswerte ako. Ang labo nyo naman. Ewan ko ba sa inyo kung bakit hanggang ngayon nagpapapaniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Hindi naman totoo yan eh. Ano ka ba? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Ay, kung sa bagay. At speaking of swerte, teka lang, asan na ba yung bag ko? Sandali lang hanapin ko lang. Anong hinahanap nyo? Nung tinawagan mo ko kanina habang namamalengke ako, nakapulot ako ng cellphone. O, sa'yo na yan. Ano ka ba naman, ma? Sigurado ako nga hanapin to ng may-ari. Siyempre, alam ko yun. Pero tingnan mo muna yung cellphone na yan, walang password. At wala ring laman yung contacts. At nung binuksan ko yung lalagyan ng SIM card, wala ring laman. Tingnan ko nga. Hala, totoo nga. So ano, naniniwala ka na swerte ang dala mo sa akin? Siguro. Pero okay pa naman yung ginagamit kong cellphone. Ipopost ko na lang to sa Facebook. Kawawa naman kasi yung may-ari nitong cellphone. Mukhang bago pa naman oh. O sige, ikaw ang bahala. O siya, magluluto na ako. Maiwan na kita muna dyan. Habang nagluluto si Mama ng gabing yon ay naisipan ko pong i-post sa Facebook yung cellphone na nahanap niya. Marami pong nag-attempt na i-claim yung cellphone pero hinanapan ko talaga ng resibo yung mga gustong kumuha. Kasi yun lang po ang paraan para mapatunayan na sila nga ang tunay na nagmamay-ari ng cellphone. Pero wala pong nakapagpakita sa akin ng resibo. Kaya hanggang ngayon ay nasa drawer ko pa rin yung cellphone. Anyway, Papa Dudut, sobrang mapamahiin po talaga si Mama. Naniniwala po talaga siya na tuwing tinatawagan ko siya ay sinuswerte siya. Natatawa at inahayaan ko na lamang po si Mama sa mga gusto niyang paniwalaan kasi alam ko naman na harmless yon.
Hindi ko na rin po siya masisisi kasi yung henerasyon niya ay lumaki sa mga ganitong paniniwala at pamahiin. Hinahayaan ko na lamang po siya kasi wala naman pong masama sa mga pamahiin na gusto niyang paniwalaan niya. Kaya't iniintindi ko na lamang. At tungkol doon sa plano ni Mama makalipas ang ilang buwan, natuloy na po yung plano niyang mag-resign sa trabaho at tinuloy po niya yung pangarap niyang magtayo ng sarili niyang kainan sa pwestong nagustuhan niya. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong yon ay hindi po sapat yung savings ni Mama para ipatayo ang kainan at nagkautang pa po siya para lamang may patayo yung kainan. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo ay nagbunga po ang lahat. Ang kainan po ni Mama ay nag-boom at mukhang hindi po nagkamali si Mama sa desisyon niyang iwanan ang trabaho niya bilang government employee para sa pagnenegosyo. Napakasaya po namin kasi talagang napatunayan ni Mama na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang diskarte at sipag. At kung akala niyo po na nabawasan na yung stress ni Mama simula nung nagnegosyo siya ay nagkamali po kayo. Mas lalo pong dumoble yung stress niya kasi may mga tao na siyang tinututukan at habang tumatagal ay dumadami din yung mga customers namin. Yung kainan po namin ay 15 minutes lang ang layo sa bahay namin. Kaya kapag wala akong pasok ay tumutulong ako doon. Kadalasan po ay tumutulong ako sa mga tauhan ni Mama na nagsiserve ng pagkain. Naglilinis ng mga mesa, nagwawalis at kung ano-ano pa. Aaminin ko na nakakapagod yung negosyo na yon pero masasabi ko rin po na worth it ang lahat ng pinagdaanan ni Mama para lamang maipatayo ang kainan namin, Papa Dudut. Sinasabi po kayo? Patayin mo nga muna yung vacuum. Ay, sandali lang. Patayin ko lang to. Pasensya na po, medyo maingay kasi tong vacuum eh. Ano ka ba naman? Ba't ka pa kasi nagba-vacuum dyan? Ipaubaya mo na yan sa mga tauhan natin. Hayaan nyo na po ako. Ito na nga lang yung matutulong ko sa inyo eh. Tapos pipigilan nyo pa ako. Ay naku, napakaswerte ko talaga sa'yo. Nako, ako po itong maswerte sa inyo kasi nagkaroon ako ng mama na sobrang sipag at madiskarte. Grabe, hindi ko akalain na darating yung araw na magkakaroon tayo ng sarili nating negosyo. At take note, nabayaran ko na rin lahat ng inutangan ko para lang maipatayo tong kainan natin. Salamat sa Diyos! Sana magtuloy-tuloy na talaga to. Ay naku, sigurado yan. Ikaw lang ang lucky charm ko eh. Ay, ayan na yung delivery ko. Nagdilang anghel ako. Ito ang isa pang swerteng dumarating. Sandali lang naka, dyan ka lang. Ano ba kasi yan? 700, 800, o ayan. Thank you! Ano ba yung in-order mo, Ma? Umorder ako ng pampaswerte online para dito sa kainan at para na rin sa bahay natin. Patingin nga. Magkano ba to? 800? Ano ba yan? Ang mahal naman nito. Mura na nga yan eh. Alam kong malaki na po yung kinikita nyo ngayon dito sa kainan. Pero magdahan-dahan naman po kayo sa paggastos. Uy, alam mo ba na galing pa to ng China? Sa tingin mo, bakit sinuswerte yung mga Chinese pagdating sa negosyo? Nang dahil dito. Ang dami kong nabasa online na effective daw to. O ito, iuwi mo yan sa bahay at isabit mo yung mga yan sa sala natin, ha? Para mas lalo tayong swertehin. Tingnan nyo nga to, oh. Mukhang mumurahin. Mukhang na-scam po kayo eh. Ano ka ba? Hindi scam yan. At gaya nga ng sabi ko sa'yo noon, wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? May nawala po sa inyo. Nawala po yung 800 pesos na pinambayad nyo sa walang kwentang pampaswerte na to. Ang bilis nyo naman magpaloko. Nga pala, hindi naman po kayo nag-online shopping dati ah. Sigurado ako na may nagturo sa inyo kung paano mag-online shopping. Oo, tinuruan ako ng isang tauhan natin dito sa kainan. At isa pa, ayusin mo yung tono ng pananalita mo sa akin, ha? Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Pasensya na po kayo. Yung sa akin lang naman,
Sana wag niyo naman sayangin yung pera niyo sa mga walang kwentang bagay. Kaya dumadami yung mga manloloko kasi dumadami na rin yung mga nagpapaloko tulad niyo. Kung makapagsalita ka, akala mo ang laki-laki ng ambag mo sa pagpapatayo ko nitong kainan. Hoy Zane, ipapaalala ko lang sa'yo na tinaguyod kita ng mag-isa. Tapos ngayon pagsasalitaan mo pa ako ng ganyan? Ma, sana wag niyo naman masamain yung mga sinasabi ko sa inyo. Opo, alam ko yung mga sakripisyo at hirap na pinagdaanan nyo simula nung namatay si Papa. At hindi ko po nakakalimutan yon. Pero yung sa akin lang naman, malulugi po ang negosyo natin kung patuloy kayo na mag-order ng kung ano-ano online. Ilang taon ako nagpakapagod sa trabaho. Ni halos wala na nga ako nabili para sa sarili ko kasi yung perang kinikita ko ay napupunta lang sa lahat ng mga gastusin natin. Tapos ngayon na may nabili na ako para sa sarili ko, pagagalitan mo ko? Ay, sorry po. Hindi po yun ang intensyon ko. Pero yun yung nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko pinagmamalupitan mo ko. Baka pagtanda ko tuluyan mo nang makalimutan na nanay mo ko. At basta-basta mo na lang akong dadalhin sa home for the aged. Ma, I'm sorry na nasaktan ko po kayo. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Hindi po mangyayari yun. Yung sa akin lang naman, ayokong mawala sa inyo yung negosyong pinaghirapan nyo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Bata pa lang ako, laki na ako sa hirap. At ngayon lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na bilhin yung mga gusto kong bilhin. At ayoko po na maranasan nyo pa uli yung hirap na yon. Kaya ako nga kayo pinagsasabihan eh. Pasensya na po talaga at napagtaasan ko kayo ng boses. Aaminin ko po na nagkamali ako doon. Ewan ko sa'yo. Huwag na po kayong magtampo. Patawarin nyo na ako, please. Masisisi mo ba ako? Talaga naman nakakatampo yung pasagot-sagot mo sa akin kanina eh. Sorry na po talaga. Oo na. Ha? Oo na, pinapatawad na kita. Sabi ko na nga ba, hindi nyo ako matitiis eh. I love you, Ma. I love you too. Pero sa susunod na sagot-sagutin mo pa ako, sasampalin na talaga kita. Talaga at nagkabati kami kaagad ni Mama noong araw na yon, pero Papa Dudut siguro naman ay naiintindihan ninyo kung saan ako nanggagaling, hindi ba? O siguro yung maliit lang na halaga yung 800 pesos para gawing malaking issue. Pero ang ayoko lang talagang mangyari ay yung mag-aksaya si Mama ng pera para sa mga nakikita niya online. Ang mahirap kasi sa ibang mga matatanda ngayon, lalo na sa mga hindi masyadong techie, ay mabilis silang nagpapaniwala sa mga nakikita sa online. Kaya minsan ay nagiging target na sila ng mga scammers. Kaya kung may mga seniors man na nakikinig dyan, ang advice ko lamang po ay kung may gusto kayong bilhin online, mag-research muna kayo ng mabuti bago ninyo bilhin ito. At mas maganda po kung may mga anak o kaibigan kayong makakatulong sa inyo para alamin kung legit o fake nga ba ang isang produkto. Lumipas sa mga araw at mas lalo kong napapansin na dumadami yung mga ino-order ni Mama online. Mabuti sana kung may kwenta yung mga binibili niya, pero sa totoo lang, wala talagang kakwenta-kwenta yung mga pinamimili ni Mama. Naku Papa Dudut, matatawa kayo sa mga binibili ni Mama. As far as I remember, bumili siya ng pang-crack ng itlog, tapos bumili rin siya ng machine na nag-slice ng mga saging, at bumili pa ng napakaraming toilet paper na nag-glow in the dark. Aabutin tayo ng magdamag kung iisa-isahin ko po yung mga walang kwentang bagay na binibili ni Mama. Maniwala po kayo, ginawa ko na talaga ang lahat para pigilan si Mama sa pag-online shopping niya. Pero tuwing sinusubukan ko siyang pigilan, nag-aaway lamang kami at nagkakasamaan ng loob, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Himala na lang po talaga at hindi pa nalulugi ang negosyo namin sa dami ng mga pinamimili ni Mama. Noong mga panahon na yon ay dinadagsa pa naman ng mga customers ang kainan namin.
Kaya yung perang winawaldas ni mama sa mga walang kwentang bagay ay nababawi rin naman niya kaagad. Pero Papa Dudut, ang totoo, ang hirap po talaga. Kating-katina akong pigilan si mama ng mga panahon na yon. Pero kahit na anong paliwanag ko kay mama ay hinding-hindi niya pa rin ako maintindihan. Kinuwento din sa akin ni mama na noong bata pa siya ay sobrang hirap daw ng buhay nila. At mas mahirap pa daw sila sa daga at yung mga gamit niya noon ay puro luma at sira-sira. Kaya ngayon ay bumabawi siya sa sarili niya at bumibili ng mga bagay na gusto niyang bilhin dahil sa may pera na siya. Pero Papa Dudut, alam ko po na hindi magtatagal ay mawawala lahat ng pinaghirapan ni mama kung magpapadala lamang siya sa emosyon niya. Kaya naman patuloy pa rin akong tumututol sa pag-online shopping niya. Kaya isang araw habang natutulog si mama ay napag-isipan ko na i-install yung shopping application sa cellphone niya. Noong nagising po siya ay nataranta siya at nagsisigaw kasi wala na raw yung application. At nagpanggap ako na wala akong alam sa mga nangyari. At nagsinungaling ako kay mama at sinabi ko sa kanya na may virus ang cellphone niya. Pero tuso po si mama kasi noong araw na yon ay pumunta siya sa paggawaan ng cellphone at nagpatulong siya sa mga technician para ma-install muli yung shopping application sa cellphone niya. At nung mga sumunod na linggo ay palala ng palala at pamahal ng pamahal yung mga pinamimili ni mama online. Dumating na sa puntong bumili siya ng flat screen TV kahit maayos pa naman ang TV namin. At bumili pa siya ng bagong refrigerator kahit na wala namang sira ang luma naming ref. Na mga panahon na yon ay kating-katina akong basagin yung cellphone ni mama para hindi na niya ito magamit. Pero syempre mahal ko ang mama ko at ayokong sirain ang gamit niya. Makalipas nga Papa Dudut ang isang buwan ay nagulat po ako ng isang araw ay pagkagising ko ay may napansin ako na napakalakas na ingay sa loob mismo ng bahay namin. Tutulog pa yung tao eh. Oh, ma! Ba't andito ka? Di ba dapat nasa kainan kayo? Ay, yung kainan pinaubaya ko na muna sa isang staff natin. Pero huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan naman yun eh. Sigurado ka ba, ma? Sa akin mo na lang kaya ibilin yung kainan. Ano ka ba? Alam kong abala ka sa pag-aaral mo at ayoko ma-distract ka. Kaya dito ka lang sa bahay. Sige, sabi niyo eh. Nga pala ma, ba't ang ingay dito? Teka lang, sino yung mga lalaking yun? Ba't ang dami nila? Ay oo nga pala, sila yung kinuha ko para doon sa kwartong ipapagawa ko. Kwarto? Dalawa na nga lang tayo dito sa bahay tapos magpapagawa pa kayo ng isa pang kwarto? Ano yan, kwarto para sa mga bisita? Hindi! Kwarto yan para sa mga parcel ko. Teka nga! Ano? Minahon ka nga. Sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo, ma. Mukha ba akong nagbibiro? Mamimili ako ng mga bagong gamit online at doon ko ilalagay ang mga ipapamili ko sa bago nating kwarto. Pero gumagana pa naman yung mga gamit natin ah. Wala po kayong dahilan para mamili pa ng mga bagong gamit. Oo, pero malay mo. Baka sira na yung mga yan next week o next year, di ba? Kaya mas mainam na yung may nakahanda tayong reserba. At para hindi nakakalat dito sa bahay yung mga o-ordering ko, nagpagawa na ako ng kwarto. Pinalagpas ko na po yung binili nyong bagong TV at ref nung nakaraan. Pero sumusobra na po kayo. Hindi na normal tong ginagawa nyo. Zane, wala ako sa mood para makipag-away sa'yo. Please, wag ngayon. Kakagising ko lang, ma. Sa tingin nyo ba nasa mood ako para makipag-away sa inyo? I'm sorry, pero hindi ko na matitiis to. Puntahan niyo yung mga lalaking yun at sabihin niyo sa kanila na hindi niyo na itutuloy yung pagpapagawa ng bagong kwarto. Ano? Naiibang
ka na ba? Kinontrata ko na ang mga yan. Kung hindi nyo kaya, pwes ako na mismo magsasabi sa kanila na tigilan na tong kalokohang to. Sige, gawin mo at palalayasin kita rito. Alam kong hindi nyo magagawa sa akin yan. Huwag mo akong susubukan. Pinapangako ko sa'yo na maghahalo ang balat sa tinalupan pag kumontra ka pa sa mga gusto ko mangyari. At isa pa, ano ba yung kinagagalit mo? Ha? Hindi naman kita pinababayaan At nababayaran ko rin lahat ng mga kailangang bayaran dito sa bahay. Hindi nyo na nakikita, Ma. Itong pag-hoard nyo ng mga gamit, ito ang sisira sa atin. Palibasa hindi mo ako naiintindihan. Kasi hindi mo naman naranasan yung hirap na dinanas ko nung bata pa lang ako. Utang na loob! Hanggang kailan nyo balak gawing rason yan, ha? Rinding-rindi na po ako sa dahilan nyo na yan. Gusto ko po kayong intindihin pero sa puntong to, ang hirap-hirap nyo nang unawain. Kung nahihirapan ka na sa akin, di lumayas ka. Hindi ko kailangan ng anak na minamanduhan ng bawat galaw ko. Intindihin nyo rin naman ako. Minamanduhan ko po kayo kasi nag-aalala ako sa inyo at mahal na mahal ko po kayo. Kung ganun lang din naman, pues, wag mo na lang ako mahalin. Kasi nanliliit ako sa sarili ko. Pinamumukha mo sa akin na bobo ako tuwing pinaparamdam mo sa akin yung pagmamahal na sinasabi mo. Ma, nakikiusap ako sa inyo. Tigilan nyo na to, please. Pagod na ako sa buhay na to, Zane. Yung pag-o-order na nga lang yung nagpapaligaya sa akin, tapos ahadlangan mo pa? So kailan kayo titigil? Kapag nalugi na yung negosyo natin? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Maayos ko naman na napapatakbo yung negosyo natin Alam niyo po, sa totoo lang, gustong-gusto ko nang questionin kung paano kayo nakapagpatayo ng negosyo in the first place Kasi sobrang irresponsable niyo po pagdating sa financial decisions. Ano? Nakakasawa ba yung pakiramdam ng nakakaluwag-luwag na kayo sa buhay kaya bili kayo ng bili ng mga gamit? Hindi niyo naman kailangan yung mga pinagbibili niyo. Buti sana kung may kwenta yung mga ino-order niyo Gumagastos lang kayo sa wala. Napakabastos mong bata ka! Wala kang karapatang para pagsalitaan ako ng ganyan! Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa inyo. Sa totoo lang po, nahihirapan na ako sa inyo. Pwes, mas nahihirapan ako sa'yo. Alam mo kung pwede lang sana mamili ng anak, maniwala ka sa akin, hindi kita pipiliin. Sa mga sinasabi niyo sa akin ngayon, ba't parang mas mahal niyo pa yung mga in-order niyo online kesa sa akin? At talagang pinagawa niyo pa ng bagong kwarto? Sana naging parcel na lang pala ako! At least yung mga parcel na yon nagpapasaya sa akin. Hindi tulad mo na wala nang ibang ginawa kung hindi ang painitin ng ulo ko. Papasok na po ako sa kwarto ko. Mamaya niyo na lang po ako kausapin kapag nasa katinuan na po kayo. Ang kapal ng mukha mo! Sana hindi na lang kita ipinanganak! Napakawalang niya mo! Hanggang ngayon ay sobrang nakokonsensya pa rin ako sa kung papaano ko sinagot si Mama noong araw na yon. Nagdilim lang po talaga ang paningin ko at hindi ko na napigilan ang sarili ko noong nalaman ko na nagpagawa si Mama ng kwarto para sa mga parcel niya. Hindi ko matanggap na patuloy pa rin siyang nagbubulag-bulagan sa pagiging hoarder niya, Papa Dudut. Kaya napag-isipan ko po na mag-research tungkol sa kondisyon ni Mama. Nang tinignan ko sa internet ay napag-alaman ko na ang tawag pala sa kalagayan ni Mama ay hoarding disorder at isa itong mental health condition. At alam ko rin po na kapag sinabi ko kay Mama na kailangan niya nang magpatingin sa isang professional ay hinding-hindi siya papayag. Kaya hindi na ako nag-abala na sabihin kay Mama na may mental illness siya. Gulong-gulo din po ako noon dahil nagsisimula ng humina ang kita namin sa kainan. Sa totoo lang ay normal naman sa negosyo magkaroon ng mga panahong matumal ang benta at hindi sana yon magiging malaking problema pero naging malaking problema siya dahil umabot na sa puntong nangungutang na si Mama ng pera para lamang makapag-online shopping. Doon ko po talaga napagtanto kung hindi ako kikilos at kung hindi ko tutulungan si Mama natigilan ang bisyon niya sa pag-o-order ng mga gamit online ay pareho kaming pupulutin sa kangkungan. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip na gumawa na ng paraan para maagapan ang sitwasyon bago pa ito lumala.
Isang araw ay pumasok po ako sa kwartong pinagawa ni Mama at pagbukas ko ng pinto ay nakita ko ang mga parsel na nakatambak. Ang mas nakakapanlumo pa dyan, Papa Dudut, ay madami pang parsel na hindi nabubuksan ni Mama. Sobrang bigat po ng pakiramdam ko ng araw na yon. Pero alam ko na kailangan ko itong gawin hindi lang para sa negosyo namin, kundi para na rin sa kapakanan ni Mama, Papa Dudut. Zane! Hoy! Ano yung ginagawa mo? Bakit mo kinukunan ng letrato yung mga parcel ko dito sa kwarto? Ha? At bakit mo naman binuksan tong parcel ko? Ma, I'm sorry pero kailangan na nating ibenta tong mga to. Ano? Hindi! Hindi ako makakapayag! Alam mo, ikaw masyado ka na nangingialam sa mga gamit ko. Bakit? Ni minsan ba pinakialaman ko yung mga gamit mo? Ha? Unti-unti nang dumadami yung mga pinagkakautangan nyo dahil sa bisyo nyo. Kaya habang maaga pa, agapan na natin to. Ibebenta ko tong mga parcel nyo at babayaran ko lahat ng mga pinagkakautangan nyo para matapos na tong problema na to. Tumigil ka nga! Oo, aminin ko, may mga pinagkakautangan ako dahil matumal yung benta ng kainan ngayon. Pero makakabangon din tayo. Kapag dumami na ulit yung mga customers natin, mababayaran ko rin lahat ng utang ko. Maniwala ka! Marami kayong pinagkakautangan hindi dahil matumal yung benta ng kainan. Kung hindi dahil dyan sa bisyo nyo sa pag-online shopping. Paano kung matatagalan pa bago makabangon yung kainan, ha? Ano, aantayin nyo pa ba na tamaan kayo ng kidlat bago nyo maisipang magdasal? Hindi na! Ako na mismo ang puputol sa bisyo nyo. Ipopost ko na to at ibebenta natin lahat ng mga gamit dito sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi ko hahayaang basta-basta na lang na ibebenta ang mga gamit ko. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Naman! Ito na yung pagkakataon para mabayaran mo na lahat ng mga utang mo. At isa pa, masisira lang po itong mga in-order nyo kasi hindi nyo naman ginagamit eh. Yung iba nga dito ay hindi nyo pa nabubuksan. Hindi mo ko naiintindihan, Zane. Hindi mo lubos na naiintindihan kung bakit ginagawa ko lahat ng to. Ano na naman yung idadahilan nyo? Yung lumaki kayo na mas mahirap pa sa daga kaya bumibili ng kung ano-ano para makabawi kayo sa sarili nyo? Huwag na! Ilang beses ko na pong narinig yan. Nung namatay yung papa mo, ang laki ng puwang na iniwan niya sa buhay natin. Ni hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataon man lang para pagluksaan yung pagkamatay niya. Kasi kinailangan kitang alagaan. Kinailangan ko mag-isip ng paraan kung paano kita bubuhayin na mag-isa. At nang dahil doon, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para isipin ko man lang yung sarili ko. Tapos ngayon ay pagkakait mo sa akin, yung pagkakataon na unahin ko naman ang sarili ko. Hindi ko akalain na darating yung araw na ipagdadamot ng sarili kong anak. Yung pagkakataon na maging masaya ako. Ma, sobrang unfair nyo naman po. Alam nyo naman kung gaano ko kayo kamahal, di ba? Oo, pero nak, pakiusap, wag mo nang ibenta to mga gamit ko. Pinapangako ko sa'yo na huling-huli na to. Hindi na ako mag-o-order ng kung ano-ano online. Pangako sa'yo yan. Sigurado na ba yan? Oo naman. Ito yung cellphone ko. Gawin mo na kung ano gusto mong gawin dyan. Maniwala kayo sa akin. Para sa inyo rin tong gagawin ko. Bakit? Anong balak mong gawin? I-delete ko na po yung account nyo kung saan kayo namimili ng mga gamit. Ha? Sobra naman ata yan, nak. Dapat nga matagal ko nang ginawa to eh. Baka naman... Ano? Baka naman pwede mo akong pagbigyan. Huli na talaga to. Naman! Please. Isang order na lang talaga. Sige na naman, payagan mo na ako. I'm sorry po, pero hindi pwede. Ayan. Na-delete ko na rin yung account nyo sa wakas. Eto na po yung cellphone nyo. Nakakapanghinayang naman. Tingnan nyo nga itong mga gamit nyo sa kwarto na to. Kung may dapat man kayong panghinayangan, yun eh yung pera na nasayang sa kaka-online shopping nyo. Sige na. Ba't kanya ka makatitig sa akin? Ma, wag na wag po kayong magkakamali na gumawa ng bagong account.
Sinoli ko po sa inyo yung cellphone nyo. Huwag nyo naman sanang sirain yung tiwalang binibigay ko sa inyo. Oo na. Pangako hindi na ako gagawa ng account. At parang awa nyo na. Sana bayaran nyo na po yung mga pinagkakautangan nyo kapag nakaluwag-luwag na kayo. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala dyan. Sigurado naman ako na makakabangon din yung kainan eh. Sana nga talaga. Pero di bale, ang mahalaga ngayon hindi na uli kayo makakapag-order ng kung ano-ano online. Nga po pala, siguro mas makakabuti kung gawin na lang nating guest room tong kwarto na to. Sayang naman po kung gagawin nyo lang tong bodega, di ba? Pero gusto kong nakikita yung mga pinamili ko sa kwarto na to. Ma, sana wag niyo masamain tong sasabihin ko sa inyo, ha? Ay, ayaw ko na sanang sabihin to eh. Pero mukhang wala na akong choice. Bakit? Ano ba yun? Yung pag-hoard nyo kasi ng gamit. Sa tingin ko hindi na normal yon. At pakiramdam ko makakatulong kung pupunta tayo sa doktor. Hoy Zane! Namimili ako ng mga kung ano-ano pero hindi ako baliw. Kalimutan nyo na lang po yung sinabi ko. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Tulad ng inaasahan ko ay nagalit si Mama nung sinabi ko sa kanya na isang mental illness ang pag-hoarding ng gamit. Pero makalipas ang ilang araw ay napansin ko na palagi nang nakatutok si Mama sa negosyo namin. Pero tuwing nasa bahay siya ay napapansin ko rin na parang hindi siya mapakali, Papa Dudut. Minsan ay nakikita ko sa mga mata at kilos niya na miss na niya yung pag-online shopping. Naiintindihan ko naman si Mama at medyo nakukonsensya din po ako na dinilit ko yung account niya sa shopping app. Kasi alam ko kung gaano siya kasaya kapag nakakapamili siya ng mga gamit niya. Pero alam ko rin naman na ginawa ko yon para sa ikabubuti niya. At para naman hindi na ma-bored si Mama sa bahay ay hinikayat ko na lamang siyang lumabas-labas kasamang mga kaibigan niya. At ipaubayan na lamang muna sa isang mapagkakatiwalaan na tauhan namin yung kainan at mukhang nakatulong yung advice na yon. Kasi simula nang nakapag-bonding na si Mama kasama ang mga friends niya ay unti-unti ko nang nakikita na nawawala yung lungkot sa mukha niya. Hindi na rin naman buwabata si Mama, Papa Dudut, at sa tingin ko ay deserve naman niya yung makapag-enjoy at magkaroon ng oras para sa sarili niya. Kasi sino ba namang anak ang gustong makita ang mama niya na nakatunganga sa bahay at nai-stress palagi sa pagpapatakbo ng negosyo? Masakit para sa akin yon kasi ayokong nakikita si Mama na malungkot o parang napapaligiran ng mga problema. Kaya't nag-decide akong hikayatin siyang lumabas, magpahinga at magsaya. Kasi bilang isang anak ay gusto ko naman na makita siya na masaya at puno ng buhay. At ng mga panahon na yon, Papa Dudut, mga kabarangay, ay masasabi kong tuluyan ng iniwan ni Mama ang mundo ng online shopping. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalong lumaki ang social circle ni Mama at marami na rin siyang nakikilalang ibang tao at masaya ako para sa kanya. Kasi nakikita ko sa Facebook na nagsisimula na siyang mag-ballroom dancing at palagi silang nagkakasiyahan ng mga kaibigan niya. Sabi nga ni Mama sa akin ay hindi siya masyadong lumalabas o gumagala noong buhay pa si Papa. Kaya natuwa ako na kahit papaano ay nagagawa na niyang makapag-enjoy at mag-explore ng mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na hindi pa pala tuluyang nakawala si Mama sa mundo ng online shopping. Isang araw pagkatapos ko ng klase, dumiretso ko sa kainan namin at doon ko napansin na may mga nakatambak na mga parcel sa loob ng stock room. At doon ko rin nalaman na inuutusan pala ni Mama yung isa naming tauhan para mag-order ng kung ano-ano online para sa kanya. Galit na galit ako noon. Pakiramdam ko ay parang trinaydor ako ni Mama. Kaya't sobrang nanlumo ako.
Hindi pa nga kami ganap na nakakabangon mula sa mga utang at ngayon ay nag-o-order na naman siya. Sinabihan ko yung tauhan namin na huwag papayagan si mama na mag-online shopping. At sinunod naman niya ako. Pero tulad ng inaasahan ko ay nag-away na naman kami ni mama noong pinagbawalan ko yung tauhan namin na tulungan siya sa pag-online shopping. Pero hindi ko po akalain na mas malaki pa pala ang problema na haharapin ko. Isang gabi ay napansin ko na may kaibigan si mama na dumalaw sa bahay namin. At dinig ko na sinabi niya kay mama na kung mag-i-invest daw si mama sa negosyo niya ay malaki daw ang kikitain na pera ni mama. Alam mo naman ako, Papa Dudut, sobrang protective ako pagdating kay mama. Kaya talagang nagalit ako ng gabing yon. Parang may kutob kasi ako na scammer ang kaibigan ni mama at niloloko lamang siya, Papa Dudut. Kaya noon nag-CR si mama ay nakipagtalo ako doon sa kaibigan niya at pinalayas ko siya sa bahay namin. At doon na nga nalaman ni mama yung ginawa kong pagpapalayas sa kaibigan niya, Papa Dudut. Zane! Asan na yung Yung kaibigan niyo po na inaalo kayo mag-invest sa negosyo niya? Pinalayas ko na. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi pa ba malinaw sa inyo na niloloko lang kayo nung tao na yon? Manaman, tama na. Hindi nyo na nga tinigilan yung pag-online shopping tapos ngayon magpapaloko na naman kayo? Kailan po ba kayo matatauhan? Yung taong tinatawag mo manloloko, yung taong pinalayas mo, kaibigan ko yun! Napakawalang modo mo! Wala na ako mukhang may aharap sa mga kaibigan ko nang dahil sa ginawa mo! Pwes, kung ganong klaseng tao lang din naman ang magiging kaibigan mo, di bale na lang. Alam mo, hindi na kita maintindihan. Hindi ba't ikaw itong humihikayat sa akin na lumabas-labas kasama ng mga kaibigan ko? Pinayagan na nga kitang i-delete yung account ko sa shopping app, di ba? Ipapaalala ko lang po sa inyo na never kayong tumigil sa pag-online shopping. Kung hindi ko pa nakita yung mga nakatambak na parcel sa stockroom ng kainan natin, hindi ko pa malalaman na inuutusan nyo lang pala yung isa sa mga tauhan natin na mag-order para sa inyo. Benta ng kainan yung ginamit ko para pambili sa mga parcel na yon. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sigurado ako na nangutang na naman kayo para lang matustusan yung bisyo nyo. Tumigil ka na nga! Gaya ng sabi ko sa iyo noon, makakabangon din ng kainan at mababayaran ko rin ng buo yung mga pinagkakautangan ko, naiintindihan mo? Yun na nga yun eh. Hindi pa nakakabangon yung kainan pero dinagdagan nyo na naman yung mga utang nyo. Huwag ka mag-alala kasi wala na ako mga utangan. Anong ibig nyo sabihin? Yung kaibigan ko na pinalayas mo, isa siya sa mga palagi nagpapautang sa akin. Kaya naman palang lakas ng loob ng mokong na yun na alukin kayo mag-invest sa negosyo niya. Makinig ka muna sa akin, ha? Nagkakamali ka kasi pag nag-invest ako sa kanya, sigurado ako na yayaman na tayo. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat at ang laki ng tubo na makukuha ko sa negosyo niya. Imposible po yan. Please lang, huwag na kayong magpapauto sa taong yun. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw na scam yung inaalok niya sa inyo. Ang totoo niya? Ma, huwag mo sabihin na... Oo, nakapag-invest na ako. Binigay ko na sa kanya yung 40% ng bayad ko. Diyos ko naman! Ano ba tong gulo na pinasok nyo? Maniwala ka. Ito nang simula ng pagyaman natin, anak. Sana ginamit nyo na lang yung perang yun para mabayaran yung mga utang nyo. Hindi ka naman kasi nakikinig eh. Kapag dumoble o tumriple na yung perang ininvest ko, hindi ko lang mababayaran yung mga pinagkakautangan ko kung hindi mabibili ko na rin lahat ng gusto mong bilhin. Yung gusto ko lang, yung tigilan nyo na yung kahibangan na to. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ganyan naman kayo mga kabataan ngayon eh. Wala kayong pinaniniwalaan at sobrang saradong mga utak nyo. Di bali na lang. Natawagan ko na lang yung kaibigan ko na pinaalis mo. Hoy, humingi ka ng tawad pagbalik niya ha? Sige ma, subukan mong babalikin yung dito at lalayasan ko na talaga kayo. Ha, talaga ba? Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Mas pipiliin ko pang matulog sa lansangan kaysa makita kayo na unti-unting nasisira dahil sa mga pinaggagawa nyo. Gusto mong lumayas? O di kunin mo yung mga gamit mo at umalis ka rito.
Kung tutuusin, mas mabuti nga kung lumayas ka ngayon mismo eh. Nang sa ganoon, hindi ka na makita ng kaibigan ko pagbalik niya rito. Nakakahiya yung ginawa mo sa kanya. Mukhang nakapagdesisyon na nga kayo. Hindi niyo po alam kung gaano kasakit para sa akin na makita na unti-unti niyo sinasayang ang lahat ng mga pinagpaguran niyo. Gusto mo malaman kung anong sayang? Yung pagpapaaral ko sa'yo. Kasi lumalaki kang bastos at walang modo. Sana lang talaga, wag dumating yung araw na magsisi kayo pero huli na. Kung may pinagsisisihan man ako, yun na yung naging anak pa kita. Namimihasa ka na sa pambabastos mo sa akin? Hindi ka na naawa sa akin? Hindi niyo ba nakikita na ginagawa ko lahat ng to dahil mahal na mahal ko kayo? Ginagawa mo lang ang lahat ng to dahil ayaw mo ako maging masaya. Ang gusto mo lang ay yung nabibigay ko sa iyo yung allowance mo. Ganun ba talaga kababaw ang tingin niyo sa akin? Oo! Kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako pagbabawalan sa mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Ayoko na po. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Siguro panahon na para maghiwalay muna tayo. At saan ka naman pupunta? Bakit? May pera ka? Doon na muna ako sa best friend ko. I'm sorry, pero aalis na ako. Tatawagan ko na lang po kayo. Nang gabing yon ay umalis ako sa bahay namin at dumiretso na ako sa bahay ng best friend ko. Yun na ata yung pinakamahirap at pinakamasakit na desisyon na nagawa ko. Yung iwanan si mama, pero ang sakit din na kababae kong tao ay hinayaan lamang ako ng nanay ko na umalis at iwanan siya. Hindi man lang niya ako inalo. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay okay lang sa nanay ko na may mangyari sa akin na kung ano. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kanya ng mga panahon na yon. At naisip ko na baka kung magpapakalayo-layo ako ay matatauhan si mama at baka tigilan na niya ang mga hindi tamang ginagawa niya. Lalo na ang paggastos ng pera sa mga walang kwentang bagay. Buti na lamang papadudot at taus-puso akong tinanggap ng best friend ko sa bahay nila. Dumaan ang mga araw na nanghihiram na lamang ako ng pera sa kaibigan ko na yon para may pangbaon ako. Mabuti na lamang at hindi pa due yung tuition ko noon kasi kung hindi baka hindi ko napanindigan yung desisyon kong layasan si mama. At kahit wala na ako sa bahay namin ay patuloy pa rin akong nagtitext at tumatawag kay mama. Pero hindi siya sumasagot at palagi niyang pinapatay ang tawag ko. Okay lang sa akin yon kasi at least alam ko na ligtas si mama at wala akong dapat na ipag-alala. Kasi napapatay niya pa yung mga tawag ko. Pero syempre kahit na ganoon ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Minsan ay gusto ko nang umuwi pero pinipigilan ko ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko ay hindi ako uuwi hanggat hindi nagbabago si mama. At tuwing wala akong pasok ay dumadaan na lamang ako sa kainan namin at doon ako nagtatanong sa mga tauhan namin tungkol kay mama. Ang sabi nila ay okay naman daw si mama at wala naman daw akong dapat na ipag-alala. Pero isang araw ay tinawagan ako ni mama at pinapauwi na niya ako. Kaya nagpasalamat ako sa best friend ko na pinatuloy niya ako sa bahay nila. At nung umuwi na ako sa bahay namin ay doon ko nalaman ang tunay na kalagayan ni mama, Papa Dudut. Ma? Zane, anak! Anong nangyari? Ba't kayo umiiyak? Yung perang ininvest ko, wala na. Ang laking halaga nun. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Patingin ako ng cellphone nyo. Eto. Pambihira. Wala na. Pinlock na kayo nung mokong na yon. Pati yung iba pa mga kaibigan namin, hinikayat niya rin na mag-invest sa kanya, tinakbuhan niya rin. Ano nang gagawin natin? Huwag niyo na muna pong isipin yon. Baka mas lalo kayong ma-stress.
Anak, sorry sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa'yo. Sisig-sisi ako na hindi ako nakinig sa'yo. Akala ko kasi pinaghihigpitan mo ko kaya ayaw mo ko maging masaya. Naman, ikaw na nga lang ang meron ako Sa tingin niyo talaga magagawa ko yun? Kung ganun, bakit mo ko nilayasan? Nagawa ko lang naman yun kasi nawawasak na yung puso ko tuwing nakikita ko kayo na winawaldas yung mga pinaghirapan nyo sa mga walang kwentang bagay. At ngayong naiintindihan ko na kung bakit mo ko pinagsasabihan noon. Pero wala na yung perang ininvest ko, nak. Natangay na ng manluloko na yun. Di bali na lang po. Yung perang nawala sa inyo, pwedeng-pwede natin kitain uli yun. Pero pag kayo namatay sa stress, yun ang hindi ko kakayanin, ma. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Mapapatawad mo pa ba ako sa lahat ng mga nasabi at nagawa ko sa'yo? Ang totoo niyan, dapat ako nga itong humihingi ng tawad sa inyo Oo, alam kong mali yung ginagawa niyong pagsasayang ng pera. Pero dapat hindi ko kayo binastos. Dapat kinausap ko na lang kayo ng maayos. Sising-sisi din po ako sa kung paano ko kayo sinagot-sagot noon. Paano mo naman ako kakausapin ng maayos? Hindi nga kita pinapakinggan noon, di ba? Basta ma, lagi niyong tatandaan na kakampi niyo po ako, okay? Makakaasa ka na simula sa araw na to. Magtitiwala na ako sa'yo. Mabuti naman po kung ganon. Narinig ko nga din pala sa mga tauhan natin na pumunta ka raw sa kainan para itanong sa kanila yung tungkol sa lagay ko. Anak, thank you talaga ha. Ngayon alam ko na mahal mo ako. Hindi naman po kasi nawala yung pagmamahal ko sa inyo At wag na rin po kayong manghinayang dun sa pera na nawala sa inyo kasi sigurado ako na makakaahon din yung kainan natin. Ay nako. Panigurado yan kasi hindi ko nasasayangin ang pera natin sa mga walang kwentang bagay. Pangako po yan? Oo, pangako. Paano kung binobola nyo lang pala ako? Eto, kunin mo tong cellphone ko. Itapon mo na rin yan. Ayan na naman kayo Nako, sigurado ako na ipapadaan nyo na naman sa mga tauhan natin yung pag-o-order nyo online. Ay nako, hindi na. Alam mo hanggang ngayon, sinisingil pa rin ako ng mga pinagkakautangan ko. At na-realize ko rin na ayoko na ng ganong klaseng buhay. Di bali nang hindi tayo mayaman. Basta wala tayong utang. Alam nyo ma, proud na proud ako sa inyo. Ay, nga pala. Ano po yon? Pumapayag na ako na dalhin mo ko sa psychiatrist. Seryoso po kayo? Oo naman. Ma, may lagnat po ba kayo? Pinaprank nyo lang yata ako Loko-loko ka talagang bata ka. Aaminin ko na hanggang ngayon gustong-gusto ko pa rin mag-online shopping. At alam ko na hindi mawawala tong kagustuhan ko mag-online shopping kung hindi ako hihingi ng tulong. Nananaginip ba ako? Oh, ayan. Ay ma, makakurot naman. Buo na ang desisyon ko na magpatingin sa psychiatrist. Basta sasamahan mo ko ha. Oo naman po, walang problema yan. Alam mo ba, nung nawala ka, na-realize ko rin na ang lungkot pala ng buhay ko. Hindi ko kakayanin kung wala ka. Kaya wag mo na akong iiwan ha. I'm sorry po kung nagawa ko yun. Promise ko po sa inyo na hindi na mauulit yon. I love you, anak. I love you too, ma. Payakap naman ako. Papa Dudut, sigurado po akong yun na yung pinakamasayang araw sa buhay ko dahil alam ng Diyos na wala na akong ibang hiling kundi ang magbago si Mama at matauhan siya sa pagwawaldas ng pera niya sa mga walang kwentang bagay. Aaminin ko rin po na may halong panghihinayang ako doon sa perang na-scam kay Mama. Pero hinayaan na lang namin yon kasi ayaw ko nang ma-stress si Mama at karma na lamang ang bahala doon sa manloloko niyang kaibigan. Iniisip ko na lamang na at least ay natauhan na si Mama pagkatapos niyang ma-scam.
At ngayon po ay okay na kami ni Mama at unti-unti nang nakakabangon ang kainan namin. Mas nagiging maingat na si Mama sa paggastos at sa tulong ng psychiatrist, mas naintindihan na ni Mama kung bakit siya nag-hoard ng mga gamit at natutunan na niya kung paano iwasan at kontrolin ang nararamdaman niya. Lalo na yung hilig niya sa pag-online shopping. At dahil na rin sa tulong ng psychiatrist ay tuluyan ang iniwanan ni Mama ang mundo ng online shopping. At abala na si Mama ngayon sa pagbayad doon sa mga pinagkakautangan niya. Proud na proud po talaga ako sa character development ni Mama. At pinangako ko rin sa sarili ko na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, magpo-focus ako sa kainan namin at sisikapin ko na mapalago ito ng maayos. Nga po pala Papa Dudut, lilinawin ko lang. Hindi ko po sinasabi na masama yung pag-online shopping ha, pero gaya nga noong narinig kong quote, too much of everything is bad. Kaya para sa mga kabarangay ko na nakakaranas ng pinagdaanan ni Mama, ang advice ko lamang po, kung napapansin ninyo na parang nag-hoard na kayo ng gamit, seryosohin nyo po ito. Hindi po ito simpleng hobby lang ha, kundi isang seryosong kondisyon na pwedeng makaapekto sa mental health and financial situation ninyo. At palagi po nating tatandaan na hindi sa dami ng gamit na susukat ang kaligayahan ha, kundi sa peace of mind at mga tamang desisyon sa buhay. Papa Dudut, maraming salamat po at sana po'y mabasa at mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Zay. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Grabe, ang hirap mag-book ng sasakyan ngayon ah. Bakit kaya? Rush hour kasi. Ako rin walang mabook. Kanina pa ako naghahanap. Ayaw mo bang mag-commute na lang para makauwi na tayo? Ayoko. Pagod na nga ako sa trabaho eh. Magpapagod pa ako mag-commute. Mag-book na lang tayo para diretso na sa bahay. O sige, ikaw bahala. Pero hindi ko kasalanan kung gabihin tayo dito sa kakaantay ng sasakyan ah. Magjowa ka na kasi para may tagahatid sundo tayo. La, ako pa talaga inutusan. Ikaw na lang kaya? Negative ako dyan. Mas maganda ka kaysa sa akin kaya di hamak na mas madali ka makakahanap ng jowa. Ay nako, pass. Ayaw mo pa rin ba talaga makipagrelasyon ngayon? Ewan ko, parang wala na akong drive na maghanap ng boyfriend as of the moment. Bakit naman? Hindi ka pa rin ba naka-move on sa huling ex mo? Naka-move on na ako sa lalaking yun, no? Eh bakit? Anong rason? Bakit wala ka ng drive na jumowa? Ang hirap maghanap eh. Sa ganda mong yan? Hirap ka pa talaga maghanap ng jowa? Totoo naman. Oo, marami pang isda sa dagat pero hindi mo naman alam kung alin dyan sa mga isdang yan yung loyal at totoong mahal ka eh. Ang hirap kaya nun. Para kang naghahanap ng karayom sa dayami. Laking epekto rin siguro nung ginawa sa'yo nung last boyfriend mo. Kaya nagbago na yung tingin mo sa pakikipag-date. Sobra-sobra din kasi yung effort na ginawa mo para sa taong yun eh. Wala eh, ganun ako magmahal. Talagang binibigay ko yung lahat. Ganun naman talaga dapat, 'di ba? Kapag mahal mo, ibibigay mo lahat. Oo, pero magtira ka naman para sa sarili mo. Yan yung lagi nilang sinasabi, magtira para sa sarili. Pero nasanay na kasi ako na mas priority ko yung mga taong mahal ko. Sanay na ako na sarili ko yung laging huli. Para mo namang sinabi na hindi mo mahal ang sarili mo niyan. Baka nga, kasi minsan hindi ko nare-realize na nawawala na rin pala ako ng self-respect. So baka nga totoo na hindi ko mahal sarili ko. Naku, hindi yan maganda. Pero buti aware ka. Kasi yung last BF mo, grabe, ang lala ng ginawa mo ron. Habol to the max talaga na para bang may pinatago kang milyones sa lalaking yun. Kaya ayaw mo siyang pakawalan. Tumibok yung puso ko para sa kanya eh. Hindi naman kasi porket niloko ka, hindi mo na mahal agad. Yan yung masakit eh. Niloko ka na't lahat, mahal mo pa rin. Kaya nga sinasabi nila na minsan, nakakatunaw talaga ng utak yung pag-ibig na yan. Diba? Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit wala pa ako sa mood na makipagjowa sa ngayon. Hindi pa ako ready na maranasan yung nangyari sa akin noon.
Kung sa bagay, trauma malala no? Tiis-tiis na lang muna tayo sa ganito na nagko-commute pa uwi. Pero sana kung sino man sa atin yung maunang magka-jowa, sana makabingwi tayo nung may kotse para hindi na pahirap ang umuwi. Kung sinwerte. Pero kung ako tatanungin mo, bago ko problemahin yung mga ganyang bagay, siguro gusto ko munang ayusin yung ugali ko pagdating sa pag-ibig. Which is? Ayun nga, yung lagi kong hinuhuli yung sarili ko. Sana kapag dumating yung time na magkaroon ulit ako ng boyfriend, matutunan ko ring mahalin at irespeto yung sarili ko. Simulan mo na ngayon. Ang mahalaga, alam mo na kung ano yung problema. One step at a time. Nandito naman ako na pagsasabihan ka kapag sumobra ka na. Salamat. Basta dapat non-negotiable na yung cheating Once nag-cheat, hiwalay na agad. Wala nang habol ng habol parang aso. Try kong gawin yan. O sige, hanap ka na ng jowa para matry mo. Sira. O yan na, may nag-accept na sa booking ko. On the way na ba? Sabay na lang ako sa'yo. Oo, papunta na siya. Ayan, very good. Gusto ko na kasi mag-shower, sobrang lagkit ko na. Girl, same. Hindi ko alam kung dahil ba na trauma na ako sa mga past relationship ko, kaya medyo hirap na akong pumasok sa isang relasyon dahil masyado ng repetitive at paulit-ulit ang pakikipag-date at nakakasawa na itong gawin. Minsan kasi papadudod ay nakakapagod na rin ang paulit-ulit na pakikipagkilala at pagtitiwala sa mga taong hindi mo naman sigurado kung makakatuluyan mo ba o hindi. Pero katulad nga ng sinabi ni Emmy ay walang mangyayari kung wala akong gagawin. Kaya naman sinubukan ko ulit na makipag-date papadudod. Ayaw ko rin namang tumandang dalaga at habang fresh pa akong tignan ay wala pang wrinkle sa muka, ay mas magandang maghanap na ako ng kapareha sa buhay bago pa man mahuli ang lahat. Gumamit ako ng dating app papadudot para makakilala ng mga bagong tao na maaaring maging parte ng buhay ko. Mahirap makahanap ng totoong pag-ibig sa mga dating app. Una ay maraming posters na gumagamit ng peking pictures para makapang catfish. Pangalawa ay may mga nasa app lang para maghanap ng hook-up o makaka one night nila. Pangatlo ay may mga katulad ko naghahanap din ng pag-ibig pero sa kasamaang palad, karaniwan sa mga kanila ay hindi ko ka-compatible. Kung kailan handa na akong i-install ang dating app na yon ay saka naman ako biglang may nakamatch. Na literal na nagmatch talaga kami ng personality. Saglit kaming nag-usap sa app na yon bago kami lumipat sa personal social media namin para mas kilalanin pa ang isa't isa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Luigi. Hindi nagtagal ay sinubukan akong ligawan ni Luigi at halos 2 buwan din kaming nag-date papadudot. At nung nakumpirma ko ang sincerity nito sa panliligaw sa akin, ay sinagot ko siya. Dahil sa tingin ko na mga panahong yon ay ready na ang puso kong magmahal ulit papadudot. Wala kang trabaho ngayon? Wala. Pang-umaga na ako ulit eh. Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko pa sana kasing maglakad-lakad eh. Ngayon ko lang kasi na-enjoy maglakad sa labas ng ganitong oras. Talaga? Bakit naman? Wala. Nakakatakot kayang maglakad ng mag-isa tuwing gabi. Baka mamaya ma-hold up pa ako. Eh ngayon, hindi ka natatakot? Hindi na, kasi kasama naman kita. I feel safe at the moment kaya mai-enjoy ko tong ginagawa natin ngayon. Siguro naman, masisave mo ako if ever ma-hold up tayo. Oo naman. Nag-taekwondo class kaya ako nung bata pa ako. Di nga, totoo? Oo, totoo. May free taekwondo class noon sa lugar namin. Sumali ako. Kahit papaano naman siguro marunong pa rin ako sumipa hanggang ngayon. So, bakit naman mas gusto mo maglakad? Ewan ko, nakaka-clear kasi ng utak yung naglalakad ka lang. Yung hindi ka nagmamadali, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Romantic tingnan parang sa mga Korean novela. Sige, samahan kita maglakad. Kahit saan pa tayo mapunta.
Pero sabihin mo lang kung pagod ka ng maglakad. Baka mamaya di mo pala bet tong ginagawa natin. Hindi, okay lang naman. Mas gusto ko nga ito eh. May cardio na agad pagkatapos natin magsanggip kanina. Oo nga pala. Nalimutan kong physically active ka pala. Kaya maganda pangangatawan mo eh. Hindi naman. Sakto lang. Pero maliban sa physical appearance, mas nangingibabaw para sa akin yung personality mo. Talaga ba? Anong klaseng personality ba meron ako? Marami. Una, napaka-caring mo. Hindi lang sa akin kundi pati sa mga taong nasa paligid mo, kahit hindi mo kakilala. Respectful ka, marunong gumalang sa boundaries ng taong kausap mo. Mahaba ang pasensya mo, tsaka at peace ako kapag nakakausap at nakakasama kita. Para naman akong santo sa description mo. Hindi, totoo nga. Yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa'yo. Ikaw rin naman eh. Marami ako nagustuhan sa'yo. Tulad naman ng ano? Sweet ka, good listener, tsaka very accommodating. Hindi ka padalos-dalos sa mga desisyon mo. At alam mo kung ano yung limit mo. Totoo ba? Oo, totoo. Yun lahat yung mga napansin ko sa'yo. Parang hindi naman. May instances kasi ako minsan na kapag nasobrahan, wala akong natitira para sa sarili ko. Kapag nagustuhan ko na kasi yung isang tao, gagawin ko lahat para lang ma-please ko yung taong mahal ko. Medyo may pagka-people pleaser kasi ako eh. Parehas pala tayo eh. May pagka-people pleaser din ako. Siyempre sa'yo, expected na yung pagiging pleaser mo. Part yun ng trabaho mo bilang manager eh. Eh ako? As in, hindi ko kayang mag-no sa mga tao basta alam kong kaya ko namang gawin. Minsan dun ka talo kapag hindi ka marunong humindi. Kapag oo ka lang kasi ng oo, na-exploit ng mga tao yung kabaitan mo. Totoo yan. Pero hindi ka naman ganun eh. Which is sobrang na-appreciate ko talaga. Alam ko rin naman kasi kung hanggang saan lang yung dapat na tinatanggap ko. Tsaka hindi ako dependent sa tao. Ayoko ng ganun, yung umaasa lang ako sa partner ko. What if i-try na natin? Ano ibig mo sabihin try natin? Na i-level up tong relasyon natin. Teka, sinasagot mo na ba ako? Oo. Sa tingin ko, time na rin para sumubok ulit. Thank you, nabigyan mo ako ng chance na papasukin ako sa buhay mo. Naisip ko rin kasi na wala namang mangyayari kung palaging nakataas na lang yung walls ko. Baka mamaya, masyado na tong mataas, hindi na ako makapagpapasok ng tao sa buhay ko. Nakita ko naman na sincere ka kaya willing akong ibaba yung walls ko para sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi kita bibiguin. Papadudot manager sa isang fast food chain si Luigi Papadudot. Breadwinner siya ng kanilang pamilya kung saan ay may 6 siyang kapatid at bunsong pinag-aaral pa. Dahil mula sa hirap ay very down to earth itong si Luigi. Marunong siyang umintindi ng sitwasyon at madali lamang siyang makisimpatya sa mga tao. Magandang hubog ng katawan nito at hindi siya nag-gym pero meron siyang healthy lifestyle. Kaya naman maganda ang pangangatawan niya. Wala rin siyang bisyo at ang tanging pinagkakabalahan lang niya sa buhay ay ang pagsali sa mga fun run at kung minsan ay umakyat ng bundok. Naging low-key lang kami ni Luigi sa mga unang buwan ng relasyon namin. Gusto ko kasi na masolo ko muna siya bilang boyfriend ko bago siya ipakilala sa publiko. Walang kaalam-alam noon ang mga kamag-anak ko. Pati na rin ang best friend kong si Emmy na taken na pala ako noon. After a month ay saka ako nagkaroon ng soft launching sa boyfriend ko. May mga pag-post na ako noon ng mga pictures namin ni Luigi kung saan ay nakatago ang mukha nito at hindi ko siya pinapangalanan. Nakakatuwa dahil parang naintriga ang mga kakilala ko dahil puro sila tanong kung sino ang lalaking kasama ko sa mga pictures ko sa Facebook. And after 3 months ay naging stable na ang relasyon namin ni Luigi. Nakapag-adjust na kami mula sa isa't isa at komportable na kami sa piling ng bawat isa. Kaya naman naisipan kong opisyal na siyang ipakilala sa pamilya ko. Una ko siyang ipinakilala kay Emmy para sana isorpresa ko ito. Pero sa halip na masorpresa, ako ang nagulat sa nalaman ko tungkol kay Luigi Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, may fiesta noon sa lugar namin at nagtipon-tipon ng mga kamag-anak at ilang kaibigan ko sa bahay namin. Naisip ko na yun na ang best time para ipakilala ko si Luigi sa kanila. Sakto na off noon ni Luigi sa trabaho niya kaya nadala ko siya sa bahay. Katulad ng inaasahan ko ay nagulat ang lahat nang ipinakilala ko na si Luigi sa pamilya ko. Kahit na may pa-soft launch na ako noon sa Facebook, ay hindi nila inaasahan na makakabingwit ako ng boyfriend na mabait at may itsura. Hindi katulad ng mga nakaraang kong ex na katulad ng sabi ng kapatid ko ay hindi niya trip ang mukha. Sobrang saya nila para sa akin dahil matapos ang mahabang panahon ay binuksan ko ulit ang puso ko para sa panibagong pag-ibig. Kung nagulat ang lahat sa revelasyong ginawa ko ay mas nagulat naman si Emmy nung nakilala na niya kung sino ang boyfriend ko. Pagkatapos noon ay dinala ako ng kaibigan ko sa isang sulok at siya naman ang may kinumpisal sa akin. Tinanong niya sa akin kung paano kami nagkakilala ni Luigi at nung nakwento ko ang history naming dalawa ay inamin ni Emmy na minsan na palang nanligaw sa kanya si Luigi. Sa parehong dating app din sila nagkakilala pero dahil hindi sila compatible ay ginost ni Emmy si Luigi. Ilang taon nang lumipas, muling kinontak ni Luigi si Emmy sa social media at sinubukan ulit na manligaw. Nag-date sila ng ilang linggo pero wala pa rin daw spark na nakita si Emmy sa pagitan nilang dalawa kaya naman tinurn down niyang binata. Nagulat ako, Papa Dudut, dahil hindi naman nakwento sa akin ni Emmy na nagkaroon pala siya ng date na katulad ni Luigi. Pero dahil short term lang naman yon ay hindi ko na yon ginawang big deal pa. Isa pa ay wala ng contact sina Luigi at Emmy matapos ng mga dates nila. Noon na lang sila nagkita ulit at nung busy akong kausap si Mama ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang dalawa, Papa Dudut. Kumusta ka na? Naalala mo pa ba ako? Ikaw nga yung dapat kong tanungin yan eh. Nagulat ako na naaalala mo pa pala ako. Paminsan-minsan nakikita ko yung mga post mo sa Facebook. Kapag dumadaan yung mga picture mo sa feed ko, naaalala ko na, ito yung nanligaw sa akin noon. Yung binasted mo. Grabe naman, hanggang ngayon hindi ka pa rin makamove on. Na-insecure ako nun eh. Nung ginost mo ako, tinanong ko pa yung sarili ko kung pangit ba ako. Hala, hindi naman sa ganun. Hindi lang talaga ako ready sa relationship ng mga panahong yun. Tsaka hello, pandemic kaya nun. Pero okay lang. Hindi ka naman required na gustuin yung mga taong nagkakagusto sa'yo eh. So, kumusta ka naman? May boyfriend ka na ba ngayon? Wala pa rin. Hanggang ngayon wala pa rin? Until now, hindi pa rin ako ready eh. Talaga ba? Ilang taong ka nang hindi ready ah. May inaantay ka ba? Wala naman. Or baka meron, hindi ko lang alam. Wala akong makita na compatible sa ugali ko eh. Tsaka hindi naman ako nagmamadali. Nai-enjoy ko pa rin naman pagiging single ko kahit papano. Ah, okay. Yun ang mahalaga, at least masaya ka kahit single ka. Oo naman. Hindi naman porket single ibig sabihin malungkot ka na eh. Marami pa namang ibang bagay dyan na nagpapasaya sa akin. Tulad ng? Kaibigan, family, matcha, fries, pizza. Kanya-kanyang trip talaga eh, no? Basta kung saan tayo masaya, dun tayo. Correct. Pero in fairness laki na ng pinagbago mo. Parang wala naman ako masyadong pinagbago. In terms of physical appearance, sobrang nagbago ka. I mean, hindi naman tayo close. Kaya hindi ko alam kung may pagbabago sa personality mo. Pero sa itsura, malaking nagbago simula nung huli tayo nagkita. Nag-focus kasi ako sa katawan ko noong mga nakaraang taon eh. Nakakatuwa na malaman na may improvement naman pala ako kahit papano. Anong kahit papano? Malaki ka mo. Nag-gym ka ba? Hindi, more on outdoor activities ako. Running, mountain climbing, nagbabike ako minsan, tsaka calisthenics. Noong mga nakaraang taon, simula nung nakagraduate yung bunso namin, nagkaroon na ako ng oras para sa sarili ko. Okay. Kita naman yung outcome eh.
Mas defined na yung features mo ngayon, especially sa mukha. Na-highlight yung panga at saka yung cheekbones mo. Salamat. Ikaw din naman, mas gumanda eh. Asus, bola. Huwag nga ako. Di ako nang bubola, totoo. Mas gumanda ka nga ngayon. Ay naku, tigilan mo ako. Basta masaya ako para sa inyo ni Misha. Mas lalo na sa kaibigan kong yon kasi finally, nagkaroon ulit siya ng time para sa love life niya. Nagulat nga ako na magkaibigan pala kayo. Small world, no? Oo nga eh. Napakalaking coincidence nun. Ako naman, masaya ako na nagkita tayo ulit. Ako rin. Congratulations sa inyong dalawa. Sa wakas nahanap mo na rin yung para sa'yo. Hindi ka natatambay sa mga dating app. Oo nga eh. Sana mag-work. Mag-work yan kung i-work out nyo yung relationship nyong dalawa. Basta huwag ka mag-a-attempt na lokohin yung kaibigan ko. Kasi ako talaga makakatapat mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin yun kay Misha. Iba pa naman ako magalit. Sobrang soft kasi ni Misha eh. Minsan okay lang sa kanya yung kahit nasasaktan na siya, basta ang gusto niya, hindi siya nakakasakit ng damdamin. Nabanggit nga niya sa akin na people pleaser daw siya. Pero sigurado ako na hindi ko hahayaang humantong kami sa point na iti-take for granted ko siya. Dapat lang. Minsan kasi kulang sa initiative si Misha lalo na pagdating sa sarili niya. Hindi niya alam kung kailan dapat tumigil kapag sobra na. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kaibigan mo. Patutunayan ko sa kanya na napunta siya sa tamang tao. Ay, ang sweet naman. O siya, pumasok na tayo. Baka kanina ka pa hinahanap ng girlfriend mo. Sige, mauna ka na. Magpapahangin lang ako saglit dito sa labas. Medyo overwhelming kasi yung mga tao sa loob eh. Gusto mo ba tawagin ko si Misha para samahan ka rito sa labas? Huwag na. Susunod din naman ako agad sa loob. Okay, sige. Maiwan na kita. Pasok na ako. Very supportive si Emmy sa naging relasyon namin ni Luigi. Hindi perpekto ang naging takbo ng relasyon namin, Papa Dudut. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan dahil sa trabaho, expectations sa buhay, at minsan ay miscommunications. May time din noon na muntik na kaming maghiwalay dahil pakiramdam namin ay wala ng bago sa relasyon namin. Pero sa kabila nito ay mas pinili naming hanapin ang punot dulo ng mga problema namin para sabay namin itong ayusin. Ang mga bagay na yon ang mas nagpapatatag ng pagsasama namin ni Luigi, Papa Dudut. Loyal na boyfriend si Luigi at very open siya sa akin pagdating sa mga bagay na sa tingin niya ay hindi tugma sa mga paniniwala niya. Minsan ako yung nag-a-adjust, pero may mga pagkakataon din na siya ang umaayon sa mga kagustuhan ko. Hindi madikit sa mga babae si Luigi kahit na napapaligiran siya nito sa trabaho. Yun ang isa sa mga bagay na nagpalaki ng tiwala ko sa kanya. Dahil hindi siya nagpapakita sa akin ng anumang klaseng panloloko sa loob ng ilang taong pagsasama namin. Nakatulong din siguro na hindi ako selosa. Mas pinili kong pagkatiwalaan ng boyfriend ko kahit na makailang beses na akong naloko noon sa mga previous relationship ko. Alam kong masyado pang maikli ang 3 years na pagsasama namin ni Luigi noon. Pero ng mga panahong yon ay sobrang komportable at contented na ako sa kanya. Wala na akong ibang mahihiling pa sa relasyon naming dalawa. Kaya nung pinag-usapan namin ang tungkol sa pagpapakasal ay nasabi ko sa kanya na ready na ako. Hindi na rin naman kami bumabata. Kaya wala ring silbi kung patatagalin pa namin ito, lalo na kung sa simbahan din lang naman ang tuloy naming pareho. Bago pa man nag-propose sa akin si Luigi ay kumonsulta muna ako sa kaibigan kong si Emmy para malaman ang point of view niya sa relasyon naming dalawa ni Luigi, Papa Dudut. In fairness, ang tagal ko na rin hindi nakakatikim ng bibimbap ha. Nakakabusog nga eh. Hindi pa ako nangangalahati pero parang puno na tong tiyan ko. Pero nag-iba yung lasa ng bibimbap nila rito, no? Hindi na katulad ng dati. Nagtitipid na kasi. Pati nga serving, pumonti eh. Pansin ko rin. Pero kahit ganun, madami pa rin namang pumipila sa kainan na to.
Koreanong hilaw kasi karamihan sa mga Pinoy. Kaya kahit mahal yung pagkain, gora pa rin sila. Tingnan mo nga yung mga samgyupsalan dito. Hindi na uubusan ng customer kahit pagkamahal-mahal. Sinabi mo pa. Ibang-iba kasi yung cuisine nila kumpara sa Pinoy. Maganda rin namang itry yung ibang culture. Maiba tayo. Feeling ko, any day now, magpo-propose na sa akin si Luigi. Hindi nga. Talaga? Paano mo naman nasabi? Pansin ko lang sa mga galawan niya. May isang instance pa na nahuli ko siyang nanonood ng mga proposal videos online. Hindi ko sure, baka nga nag-a-assume lang ako. Ewan ko. Nag-usap na ba kayo tungkol sa pagpapakasal? May one time na napag-usapan na namin yung tungkol doon. Parang randomly, napunta lang bigla sa kasal yung topic namin, tapos ayun. Wala naman siyang sinabi or tinanong if handa ka na magpakasal? Natanong niya na sa akin yun. O anong sagot mo? Sabi ko, feeling ko ready naman na ako. Nasa tamang edad na rin kami para magkapamilya Pero hindi ba masyadong maaga? 3 years pa lang kayo Wala naman yan sa tagal ng pagsasama Kung committed na talaga kayo sa isa't isa, 3 years man yan o 10 years, kung sa kasal din lang naman mauuwi ang lahat, ba't hindi pa natin gawin ngayon, di ba? Ay, may point ka. Oo nga. Pero hindi rin kasi biro ang kasal, lalo na't wala pang divorce dito sa Pilipinas. May annulment nga, mahal naman. Maganda yung pag-isipan niyo muna bago kayo sumabak sa ganyang kalaking desisyon. Tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Bakit? Sa tingin mo ba hindi kami magtatagal ni Luigi? Hindi naman sa ganon. Tsaka wala akong karapatang mag-comment tungkol dyan kasi wala naman akong alam sa pagsasama niyo Kayo mismo ang makakapagsabi niyan. Parang magkapareho naman kami ng iniisip Maging siya naman, ready na raw magpakasal kung sakali. Kung pareho naman pala kayong sure, why not? Desisyon niya namang dalawa yan Nakakaloka. Parang kailan lang nag-uusap tayo tungkol sa love life na yan. Tapos ngayon, ikakasal ka na. Gaga, hindi pa sure. Hindi pa nga nagpo-propose si Luigi Gut feeling ko pa lang yun. Kahit na. Congratulations in advance pa rin. Basta, alam mo na wala ka ng ibang pipiliing maid of honor kundi ako lang Syempre naman. Alam mo, nakakatuwa. Kasi despite sa naging history namin ni Luigi, hindi naging issue yun sa inyong dalawa. Hindi naman naging kayo Tsaka hello, ikaw mismo nang busted sa tao, kaya alam kong hindi mo siya bet. Na siyang tunay naman. Tsaka wala na sa akin yung interest na Luigi. Nasa iyo na kaya wag mo nang problemahin yung nakaraan namin. Kung tutusin, wala naman talaga kaming nakaraan. Ginost ko nga, diba? Hindi ko naman pinoproblema yan actually. Natuwa nga ako na inamin nyo agad na may history pala kayo. Tsaka isa pa, nakita ko naman the previous years kung gano'n nyo nire-respeto yung boundary ng isa't isa. Pati na rin yung sa akin. Nasa respeto lang talaga yan sa tao. Marunong akong dumistansya lalo na kapag feeling ko medyo uncomfortable na yung sitwasyon. Ay, kinakabahan ako. Bakit naman? Parang lagi na akong on edge ngayon Lalo na't alam ko na baka mag-propose sa akin si Luigi anytime. Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga surprises Alam mo, enjoyin mo na lang yung moment kesa i-overthink mo. Kahit naman ano mangyari, alam naman natin kung anong kalalabasan ng proposal Unless, nagdadalawang isip ka. Hindi naman ako nagdadalawang isip. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaction ko once na nag-propose na nga si Luigi. Basta be natural. Huwag mo na yung isipin masyado. Baka mamaya maging scripted pa yung reaksyon mo. Masasayang lang effort ni Luigi. Ay nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Nagkaka-anxiety ako Imbis na ma-excite, mas lalo pa akong kinakabahan. Sige na nga, change topic na tayo. Hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Okay lang sa aking maghintay pa ng ilang taon pero ng mga panahong yon. Alam kong anumang araw ay magpo-propose na talaga sa akin si Luigi. Kapansin-pansin na kasi sa mga galawan nitong may tinatago siya. Kaya naman araw-araw ay nag-e-expect na rin ako noon na anumang oras ay bibigyan na ako ni Luigi ng singsing. Hindi rin naman nagtagal ang proposal na inaabangan ko. Isang araw pagka-uwi ko galing trabaho ay nadatnang ko si Luigi sa bahay kasama ang mga kapatid ko pati na rin ang ilang kaibigan namin katulad ni Emmy. May okasyon noon, anniversary ng mga magulang ko.
Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng kaunting salo-salo sa bahay dahil never namang naghanda sila mama at papa kapag anniversary nila. Nagkaroon lang sila ng date sa labas dahil gusto nilang para sa kanilang dalawa lang ang moment na yon. Ganon nila sineselebrate yon. Pero nung time na yon ay pinaghandaan nila ang anniversary nila na siyang kinagulat ko. After ng celebration, isang scavenger hunt ang inanunsyo ni Luigi sa mga bisita. May tinago raw siyang ilang regalo sa bahay na kailangan naming hanapin. Wala pa mang go signal ay isa-isa nang naghanap ng regalo ang mga bisita sa bahay. That moment, inaasahan ko na yun na ang oras na magpo-propose sa akin si Luigi dahil ramdam ko na ang mga bagay na ito. Habang naghahanap, sa kusina ay itinuro ako ni Emmy sa ilalim ng lababo. May nakita raw siyang box doon na may nakalagay na pangalan ko. Excited akong binuksan ito. Nag-aakalang singsing na ang nasa loob. Pero pagbukas ko ay nadismaya ako nung isang pares ng hikaw ang nasa loob nito. Pagkalabas ko ng kusina ay nagulat ako noong nakita ko si Luigi sa gitna ng sala na nakaluhod ang isa niyang paa. May hawak itong box. At sa loob ng box ay isang singsing. Paglapit ko sa kanya ay doon na niya hiniling ang mga kamay ko, Papa Dudut. Sinagot ko na siya. Pumayag akong magpakasal kay Luigi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang excited ng lahat noon sa magaganap na kasal. Napag-usapan namin ni Luigi na simple lang ang mangyayaring kasalan at hindi rin naman kasi ganong kalaki ang sinasahod naming dalawa para magkaroon ng ingrandeng kasal. Kaya okay na sa amin yung simple. Ang mahalaga ay mapag-isang dibdib kami sa simbahan. Si Emmy ang ginawa kong maid of honors na siyang naging kasama ko sa pagbuo ng plano para sa magaganap na kasal. Kasama ko siya sa paghahanap ng gagawa ng murang cake at pati na rin sa pagpili ng mga pagkain ihahanda sa reception. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at may mga ninong at ninang kami ni Luigi na nagregalo ng baboy na siyang kakatayin para may panghanda kami. Nakahanap din si Emmy ng local singer na kakanta sa kasal ko. Sa tulong niya ay nakahingi kami ng discount para sa talent fee nito. 2 buwan ang iginugol naming oras para sa paghahanda sa kasal. Papa Dudut, hindi ko maiwasang makaramdam ng anxiety noon habang binibilang ang mga araw bago ang wedding. Isang malaking desisyon kasi ang pagpapakasal at araw-araw kong ipinapanalangin noon na sana'y tama ang desisyon na gagawin ko. Hindi naman sa pinagdududahan ko ang fiancé ko ng mga panahong yon. May mga pagkakataon lang na makakaramdam ka ng takot sa mga malalaking bagay kung saan ay marirealize mong magbabago na pala ang buhay mo. Sa iba ay cold feet ang tawag nila doon. Yung mawawalan ka ng kumpiyansa at mapapalitan ito ng takot. Pero sa huli ay nalabanan ko ang lahat ng ito, Papa Dudut. Isang araw bago ang kasal ay nag-decide kami ni Luigi na magkaroon ng no contact rule. Walang text, walang chat, walang tawag. Isang araw ang ibinigay namin sa isa't isa na hindi kami magkikita at magkakausap. Saka na lang ulit kami magkikita sa simbahan na sa araw mismo ng kasal. Nung araw na yon ay nag-beauty rest lamang ako para maging fresh ako kinabukasan. Ang hindi ko alam, may ibang tinatrabaho na pala si Luigi ng araw na yon. Hello, Emmy. Napatawag ka. Oh, gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Hindi ka kasi nag-reply sa message ko eh.
Nanonood ako pasensya na. Ba't kising ka pa? Late na oh. Hindi ako makatulog. Bakit naman? Kinakabahan ka para bukas. Medyo, pero mas excited ako kaysa kabado. Anong meron? Ba't ka nga pala napatawag ng gantong oras? Hindi rin ako makatulog eh. Bakit? Kinakabahan ka rin? Hindi. May ibang tumatakbo sa isip ko ngayon. Ano naman yun? Luigi, sure ka na ba talaga bukas? Anong ibig mo sabihin? Ikakasal na kayo ni Misha. Alam mo naman ibig sabihin nun, di ba? Ay, oo alam ko. Yun naman talaga yung usapan natin di ba? Kapag ikakasal na kami ni Misha, titigil na tayo sa ginagawa natin. Hanggang dito na lang ba talaga tayo? Paliwanag ko naman ng maayos sa iyo yung sitwasyon natin, di ba? Kung ano man yung meron tayo, panandalian lang yun. Alam ko. Alam ko naman yun Pero napapaisip lang ako. Parang hindi ko pa kayang itigil tong ginagawa natin. Ayoko pa. Ako rin naman ayoko pa, pero kailangan na. Mahal ko si Misha at hindi na natin pwedeng ipagpatuloy itong ginagawa natin. Ang tanga ko kasi. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang kita sinagot noon. Alam mo, sobrang laki ng pagsisisi ko na pinakawalang kita noon. Kasi siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Kung hindi tayo para sa isa't isa, bakit tayo nagkaroon ng ganitong relasyon ngayon? Bakit natin to ginagawa sa likod ni Misha? Hindi ko alam. Siguro dahil may sarili-sarili tayong pangangailangan na tayo lang ang makakapagbigay. Hindi ko alam, Emmy. Paano yan? Kapag ikinasal na kayo ni Misha, hindi mo na makukuha sa akin yung pangangailangan na sinasabi mo. Kaya ko naman tumbasan ng ibang bagay yung pangangailangan kong yun Katulad nga ng sabi ko sa'yo, kung ano man yung meron tayo ngayon, alam nating pareho na hindi yun magtatagal. May chance ka pa para magbago ang isip mo. Ako na lang, please. Ay, sorry Emmy. Pero iba si Misha May isang bagay na meron siya na wala ka. Yun yung pagmamahal ko sa kanya. Sana pala hindi na lang ako pumatol sa'yo. Sana pinigilan ko na lang yung sarili ko kung alam ko lang na ganito pala yung mararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry. Hindi pa kita kayang bitawan Hindi ko talaga kaya. Isipin mo na lang si Misha. Anong mararamdaman niya kapag nalaman niya tong ginagawa natin? Mas maganda na itigil na natin to bago pa niya malaman yung totoo. Nakakakonsensya na inaahas ko ang sarili kong kaibigan, pero ano magagawa ko kung nahulog na ako sa'yo? Sorry pero hindi talaga pwede. Paano ngayon kita aalisin sa isip ko? Ang hirap nun, Luigi. Na palagi kitang makikitang may kasamang iba. Best friend ko pa. Hindi rin naman kita makakalimutan Lalo na maraming gabi rin yung pinagsaluhan natin. Teka, gusto mo ba puntaan kita ngayon? Ngayon? Pero anong oras na? Hindi rin naman ako makatulog Magkita tayo. One last time kung gusto mo. Ano to? For closure, ganon? Pagbigyan lang natin yung mga sarili natin. Kahit sa huling pagkakataon. One last time? Oo. Ayaw mo ba? Sige. Aantayin kita rito. Pero wag dito sa bahay. Hanap tayo ng ibang lugar. Sige, ako nang bahala dyan. Magpapalit lang ako ng damit. Yung motor na gagamitin ko para mas mabilis. Okay. Mag-ingat ka. Bigyan mo lang ako ng 30 minutes, nandyan na ako. Sige. See you. See you. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay wala akong kamalay-malay na may milagro na palang nangyayari sa pagitan ng groom ko at ng sarili kong maid of honor. Ang lalaki mapapangasawa ko at ang best friend ko ay magkasamang nagsasaya bago ang mismong kasal namin. Habang mahimbing akong natutulog sa 10 oras ng gabi, isang tawag ang natanggap ko mula kay Luigi. Pero sa halip na si Luigi ang nasa likod ng tawag ay boses ito ng babae. Nagpakilala siya bilang nurse sa isang ospital at ibinalita niya sa akin na nasangkot daw sa aksidente si Luigi. Biglang nagising ang buong diwa ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Dali-dali akong nagpalit ng damit at kasama ang mga magulang at kapatid ko ay pinuntahan namin sa ospital kung saan itinakbo si Luigi. Pagkarating sa ospital ay kasalukuyang nasa OR si Luigi. Ang kwento ng pulis na nakausap namin ay naaksidente raw si Luigi sa motor.
Sa sobrang lala ng aksidente ay nabali ang kaliwang paa nito dahilan kung bakit kasalukuyan siyang inooperahan. Sobrang nag-worry ako sa kalagayan ng mapapangasawa ko pero nalito ako sa mga sumunod na mga sinabi sa akin ng pulis. Malungkot kasi nitong ibinalita na ang angkas nito ay diniklarang dead on arrival. Bago pa man ako makapagtanong kung sino ang tinutukoy nitong angkas ni Luigi ay nabaling ang atensyon ko sa grupo ng mga taong nag-iiyakan. Lumubog ang puso ko noong nakilala ko kung sino ang mga ito, walang iba kundi ang pamilya ni Emmy, Papa Dudut. Noong oras na yon ay hindi ko na kailangang tanungin pa kung sino ang kasamang na aksidente ni Luigi. Bigla na lamang nag-flashback sa isipan ko ang confession sa akin noon ni Emmy na minsan na siyang niligawan ni Luigi. Lumubog po ang puso ko. Hindi dahil na aksidente ang taong mapapangasawa ko kundi dahil nalaman ko ang totoo na niloloko niya ako sa mismong araw bago ang kasal naming dalawa, Papa Dudut. Misha? Kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? Hindi ko pa rin magalaw tong paa ko. Ano ba kasing ginagawa mo sa labas ng ganong oras? Bakit ka pa lumabas? Alam mong ikakasal na tayo kinabukasan. Hindi kasi ako makatulog kaya naisip ko na magpahangin muna. Hindi ko naman akalain na maaaksidente ako Ako rin, hindi ko rin in-expect yung nangyari. Sobra. I'm sorry, Misha. Sorry dahil na-aksidente ka at cancelled yung kasal? O may iba pang ibig sabihin niyang sorry mo? Anong ibig mong sabihin? Ito na yung chance mo para sabihin yung totoo, Luigi. Sa'yo ko mismo gusto malaman ang totoo, kaya please, sabihin mo na kung ano yung totoong nangyari sa'yo kagabi. Yun nga, lumabas ako para magpahangin tapos… Hindi yun yung nangyari. Kulang-kulang yung kwento mo. Hindi kita magets. Alam ko na ang totoo. Hindi mo na kailangang magsinungaling dahil lahat-lahat alam ko na. Gusto ko lang tong marinig mula sa'yo. Misha… Bakit? Bakit, Luigi? Para saan? Bakit mo ginawa sa akin yun? Nagkita lang kami ni Emmy kasi pareho kami hindi makatulog. Nag-stroll lang kaming dalawa. Tama na, please. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Alam ko kung anong nangyari. Nakausap ko na yung mga pulis. May nakagit-gitan kayo sa parking lot sa isang hotel. Naghabulan kayo sa kalsada hanggang sa binangga kayo ng sasakyang humahabol sa inyo. Alam ko nasakay mo si Emmy kagabi. Nandito rin siya ngayon sa ospital na to. Nahuli na yung bumangga sa inyo. Kinuwento niya sa pulis ang mga nangyari. Misha, maniwala ka. Wala kaming ibang ginawa ni Emmy. Galing kayo sa parking lot ng isang hotel. Anong gagawin niyo doon ng ganong oras? Umamin ka na, Luigi. Tatanggapin ko naman yung totoo Masakit, pero kailangan kong tanggapin na may nangyari sa inyo ng best friend ko. Misha… Alam mo kung anong masakit? Niloko mo na nga ako bago yung kasal natin. Tapos sa best friend ko pa. Sa best friend ko pa. Sana patawarin mo ko. Isang beses lang naman nangyari yun Maniwala ka sa akin. Kahit isang beses pa yan, hindi nun mapagtatakpan ng katotohanan na niloko niyo akong dalawa. Hindi na talaga mauulit yun, please. Patawarin mo ako, Misha. Kahit itanong mo pa kay Emmy, hindi na mauulit yung nangyari. Hindi na talaga mauulit yung bagay na yun kasi wala na si Emmy. Ha? Anong pinagsasabi mo? Paano wala na si Emmy? Patay na siya. Nagulungan siya ng sasakyang humabol sa inyo. Dead on arrival, sabi ng mga pulis. Patay na si Emmy? Alam mo, may isang bagay na laging sinasabi sa akin si Emmy nung nabubuhay pa siya. Mahalin ko raw sarili ko. Dapat matuto daw akong umalis sa isang sitwasyon kung sarili ko na yung nasasaktan. Susundin ko yung mga sinabi niyang yun. Aalis na ako sa relasyong to.
Tapos na ako sa paghahabol. Tapos na ako sa pagbibigay ng second chances. Sinira mo na yung tiwala ko. Kaya pagkatapos ng araw na to, wala ka nang maririnig pa mula sa akin. Misha naman, paano yung kasal natin? Ang dami na nating nagastos para sa kasal. Yun talaga yung pinoproblema mo? Yung gastos? Hindi yung panloloko na ginawa mo? Hindi yung fact na patay na si Emmy dahil na-disgrasya kayong dalawa pagkatapos niyo akong lokohin sa mismong gabi bago ang kasal natin? Ang nasa isip mo ngayon yung gastos sa kasal? Wow! Ibang klase! Eh di magpakasal ka mag-isa mo para hindi masayang yung gastos. Magpagaling ka dyan para makapunta ka mag-isa sa kasal mo. Eh hindi yun ang ibig kong sabihin. Please, Misha, hayaan mo muna ako mag-explain. Sobra yung tiwalang binibigay ko sa'yo. Akala ko iba ka. Akala ko ikaw na eh. Hindi mo lang ako sinaktan sa araw mismo ng kasal natin. Sinira mo pa yung pagkakaibigan namin ng best friend ko. Kahit patawarin pa kita sa ginawa mo, iba na ang tingin ko sa'yo, Luigi. Kaya, wala na to. Hindi na natin maisasalba tong relasyon natin. Salamat pero ito na yung huling araw na makikita mo ako. Aalis na ako. Teka, Misha, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Misha, please! Puno ng galit ang puso ko nung nalaman ko ang katotohanan. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o kung ipagluluksa ko ba. Ang pagkamatay ni Emmy ang tanging tao na itinuturing ko bilang best friend. Sobrang gulong-gulo ng isipan ko noon sa puntong hindi ako lumabas ng bahay ng ilang araw. Nagmukmuk lamang ako habang unti-unting tinatanggap ang mga pangyayari. Hindi ko na muling binisita pa si Luigi sa ospital. Ang huling balita ko sa kanya ay naputulan na raw siya ng paa dahil nagkaroon ng komplikasyon ang nabali nitong paa matapos maimpeksyon. Sa kabilang banda ay hindi ko nagawang dumalaw sa burol ni Emmy dahil na rin sa tampo at galit. Alam kong hindi magandang magalit sa taong na mayapa na pero sobrang sariwa pa kasi ang sakit na nararamdaman ko noon. Ilang linggo ang pinalipas ko bago ako nagkaroon ng lakas na dalawin si Emmy sa sementeryo. Naisip ko na kahit papaano, kahit nagawa niya akong lukohin, ay marami pa rin siyang mga magagandang bagay na nagawa sa buhay ko. Doon din ay sinubukan ko siyang patawarin, papadudot. Sa hindi mabilang na pagkakataon ay muli na namang nawasak ang puso ko. Pero mas tatanggapin ko na lamang ito kesa natuloy ang kasal ko sa isang lalaking hindi ko alam na niloloko na pala ko. Kaya tunay na ang buhay ko ay saved by the bell. Kung hindi nangyari ang aksidente ay hindi ako maliligtas sa isa sanang pamilya na nagsimula sa panloloko. Siguro'y yun na rin ang good karma na natanggap ko bilang isang mabuting tao. Samantalang bad karma naman ang nangyari sa aksidente sa dalawang taong taksil na mas pinili ang pansariling interest para lamang sa tawag ng laman. Sa ngayon ay nananatili pa rin po akong single, papadudot, at ang tanging nagpapakilig na lamang sa akin ay ang kwentong pag-ibig na inyong ibinabahagi sa inyong programa. Hindi ko naman tuluyang sinasarado ang pintuan ko para sa panibagong pag-ibig. Umaasa po ako na balang araw sana'y dumating na rin ang tamang taong nakatadhana para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Misha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay LS 97.1.